Ngayong gabi sa reunions, saksi ang mga kamag-anak ni Edsel sa unti-unting pagbabago ng kanyang kilos at pag-uugali. Ay, kasi po may mga mapapagkita siya ng mga aswang daw, mga duwende na itim, mga puti, ganyan. Tapos yung naglalaway siya na parang punong-puno lagi ng dura ang bibig. Kumusta ka? Ako sabi niya nga araw niya. Sabi niya nga araw niya. Ang di umano'y pagtakas ng katinuan ni Edsel, resulta ng problema sa kanyang pamilya. Simula po nung mamatay yung nanay niya, na hindi na po nagpakita yung tatay, iniwanan sila, yun po naging ang cause ng depression niya. Sa loob ng 16 na taon, walang nasagap na kahit na anong balita mula sa ama ni Edsel, na ngayon nagbabalik at pilit humihingi ng pangunawa. Ano kayo nahiwalay sa mga anak niyo? Hindi ko na naaalala yung anak ko sa Lucena. Sa Lucena kasi. Nakalimutan niyo sila dala ng pagkakauntog niyo. Pagkauntog sa ulo. Makalipas ang mahabang panahon, paano kaya siya tatanggapin ng anak na nawala na sa wastong pag-iisip? Si Roger na ako. Hindi ako si Roger. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. sa Mount Cristobal. Handa natin ang sarili natin. Maraming na-aksidente. Hindi mo to teritoryo, bakit basta-basta ka pumupunta sa teritoryo ng iba? May tao. Ayun lang po. Sa gitna ng pagkawala ng ating minamahal, marami sa atin pilit nagpapakatatag at patuloy na humaharap sa mga pagsubok. Pero si Edsel, hindi kinaya ng kanyang isip at kalooban ang biro sa kanilang pamilya ng tadhana. Halika anak, sandali. Huwag ka munang mag... Hindi ko yan ang tatay. Hindi, yan ay... Ako nga, Edsel, hindi nga pwede. Finish na. Finish na. Paniwalaan mo naman kapatid. Animoy wala sa sarili ang lalaking ito. May tila kakaibang puwersang bumabalot sa kanya. Paano nangyaring humantong siya sa ganitong sitwasyon? Sa bayan ng Mugbog sa Marinduque, nakilala namin ang 31 anyos na si Edsel. Kapansin-pansing kakaiba ang ikinikilos niya. At ayon sa mga nakakakilala sa kanya, teenager daw noon si Edsel nung nagsimulang magbago ang kanyang pag-uugali. Ako po si Amy Lacda Villanueva, first cousin ni Edsel Lacda Moralde. It was September 3, 2001. Nandinala ko siya sa isang psychiatrist and na-diagnose siya ng psychosis. Nag-undergo siya ng treatment for 1 month. And then wala na naging follow-up doon sa doctor at doon sa medicine kasi medyo kapas din kami that time. Hinala nila, hindi nito kinaya ang bigat ng mga dinadala niyang problema. Naglaho raw kasi na parang bula ang kanyang ama na si Tatay Roger.
16 na taon na ang nakararaan. Madalas daw madistino sa iba't ibang mga lugar si Tatay Roger hanggang na-assign ito sa Saudi Arabia. Kasi nung siya ay nasa Saudi, nakabalita itong si Roger na may kasama itong aking kapatid. Ngayon, pag uwi, doon na nagdamdam itong Roger, na parang bayaw ko. Ang pagkaalam pa noon, matagal nang inagawa ng kapatid ko ay itong namang si Roger ay parang balewala na hindi naman na sabihin na parang ano lang yung haka-haka laang ay nang malaman na yun pala totoo. Dahil dito, nauwi sa hiwalayan ang pagsasama ng mag-asawa at ang kanilang mga anak na iwan sa poder ni Nanay Nelita. Siya ang nagpalaki kay Edziel. Ngunit noong 14 anyos si Edziel, namatay ang kanilang ina dahil sa sakit sa pantog. Hanggang unti-unti na raw nawala sa katinuan si Edziel. Simula po nung mamatay yung nanay niya, na hindi na po nagpakita yung tatay, iniwanan sila, yun po naging angkos ng depression niya. Ay, kasi po may mga mapapagkita siya ng mga aswang daw, mga duwende na itim, mga puti, ganyan. Tapos yung naglalaway siya na parang punong-puno lagi ng dura ang bibig, ganun. Tapos yung nagdadala ng kutsilyo sa higaan, sinasabing may aswang daw po, ganun. Iyon po ang ano, saka yung tunog ng electric fan, sinasabing may duwende raw. Sin! Sinubukan namin siyang kausapin pero mailap siya. Saan papunta yun? Ayaw humarap. Ayaw niya sa camera. Ang kainaman lang, hindi naman daw nananakit si Edziel. Pero kitang-kita daw kung paanong napabayaan nito ang kanyang sarili. Sabi ko, ano nangyari dito sa batang ito? Bakit nagkaganito ito? Dati naman po siya pati ay malinis sa katawan noon. Mabango lagi. Dahil nagpapabango yan. Ngayon po ay medyo tamad maligo. At saka minsan ay pag ayaw magpalit ng damit, talagang ayaw magpalit. Ayaw kumain. Kahit bigyan po namin ng pagkain, sinasabi ay may lason yan. Ang pinsan ni Edziel na si Thelma, saksi rin sa pagbabago ng kilos at ugali ng binata. Ito yung t-shirt na sinira niya. Ewan ko kung anong inagawa niya dyan. Bago pa to at mayroong may tatak. Simula nung naulila sa ama't ina ang magkapatid na Edziel at Dexter, kinupkup na sila ng kanilang tiyahin sa ina na si Aling Minda. Si Dexter, seaman na ngayon, pero si Edziel, dahil sa kanyang karamdaman, high school lang ang inabot. Ayon kay Aling Minda, halata raw uhaw ito sa paggabay ng mga magulang. Tapos gusto mo makita si tatay? Nung una-una po, gusto mo makita si tatay? Buti ba hanap natin? Gusto ko naman tita, isa naman hahanapin yun. Itong bandang huli na, ayaw ko na makita yun. Ganun siya. Parang galit na siya. Ganun po. Kahit yung bunso, parang, dahil ang katuwiran naman po ng bunso, kung gusto niya talaga kaming makita, alam niya ang pupuntahan niya. Kahit na ganun siya, kahit pa paano, mahal ko din kahit na ano pa man siya, kahit pa paano, kay pamangking ko, at naaway ko sa kanya tulad ng mga magulang, nakakaawa namang hindi mo tanggapin. Walang mapuntahan niya, kundi kami lang. Roger, kung nakakapanood ka man ngayon, kaya naririnig mo ko, kaya kahit kapitbahay nakakakilala sa iyo, ay kung pwede naman ay baka ikaw ang susi ng paggaling ng anak mo kasi may depression yung anak mo. Kung gusto mo silang makita, andito lang sa Marinduque. Huwag na sa Lucena. Bayaw, Roger. Gustong-gusto ko makita ng iyong anak, lalo na ngayon may sakit siya. Isa pa, gusto ka rin namin makita.
Ayon kay Aling Minda, Rogelio Tolda Moralde ang buong pangalan ng ama ni na Edziel at Dexter. Sa kanilang pagtansya, posibleng 58 anyos na ito ngayon. Bali na matanggap natin yung sulat nila. Bali, tumagalan naman to ng mga isang buwan na paghahanap. Nahanap natin si tatay sa Mariboc, Bohol, kung saan nakapag-asawa na siya. At nung nakausap natin yung pamilya niya na nasa Bohol, kasalukuyan siya nasa kapatid niya nasa sa Makati. Positibo, siya nga ang ama ni na Edziel at Dexter. Paano nakuhang tiisin ni Tatay Roger ang mga anak sa loob ng nakalipas na 16 na taon? Paano yun ano hong mga tumatakbo sa isipan nyo pag naisip nyo na ang tagal nyo na hindi nakikita yung mga anak? Siyempre ma'am, naalala ko palagi yung anak ko, umiiyak na lang ako sa bahay, ganyan na lang. Di umano, nagka-amnesia si Tatay Roger. Anak ko kusito! Tayo naman ngayon ang aakyat sa Mount Cristobal. Handa natin ang sarili natin. Maraming na-aksidente. Hindi mo to teritoryo, bakit basta-basta ka pumupunta sa teritoryo ng iba? May tao. Tuloy lang po! Tara. Natuntun namin si Tatay Roger sa Makati. Sa aking pakikipanayam sa kanya, nakagugulat ang ibinahagi niyang rason kung bakit siya lumayo sa kanyang pamilya. Puno man ng pagsisisi, nakahanda kaya siyang harapin ang kanyang mga anak. Si Dexter na puno ng galit sa kanya at si Edziel na tila tinatakasan na ng katinuan. Sa pamamagitan ng COMELEC, natuntun namin sa Maribohok sa Bohol ang ama nila Edziel na si Tatay Roger. Pero hindi na namin kinailangan pang bumiyahe pa Visayas. Kasalukuyan kasi itong nagbabakasyon sa kanyang kapatid sa Makati. Mariing pinabulaanan ni Tatay Roger na tinalikuran niya ang kanyang pamilya. Isang aksidente di umano ang bumago sa takbo ng kanyang kapalaran. Doon ako sa fabrication na destino. May dumaan na ipo-ipo yung hangin na yung umiikot. Tinamaan ako ngayon. Siyempre, pag tama sa akin, nadala yung katawan ko. Paglipat ng ipo-ipo sa kabila, medyo natanggal na lumagsak kong bigla ba. Tumama yung ulo ko sa bakal. Paano nawala yung mga anak nyo? Paano kayo nahiwalay sa mga anak nyo? Hindi ko na naalala yung anak ko sa Lucena. Sa Lucena kasi. Nakalimutan nyo sila, dala ng pagkakauntog nyo. Pagkauntog sa ulo. Oo. Ilang buwan ho ito na nawalan kayo ng alaala? 2 buwan mahigit nga eh. 2 buwan? Dahil pinatsika po sa doktor, ang sabi ng asawa ko, yung asawa ko, yun din nag-alaga sa akin noon. Sabi doktor, wala mga po sakit, pahinga lang daw kailangan. Di umano, nagka-amnesia si Tatay Roger dahil sa nasabing aksidente. Pero paano nangyari na 16 years nyo silang hindi nakita, 2 buwan lang ho kayong nawala ng alaala? Umuwi kasi kami sa Bohol, mami. Tapos misis ko, taga Bohol kasi. Okay. Kaya sumama na rin ako sa kanya, papunta roon. Ang nooy kaibigang si Rita ang umaruga kay Tatay Roger. Naging malapit daw ang dalawa sa isa't isa hanggang sa nagsama bilang mag-asawa. Ang kanilang pagmamahalan nagbunga ng 2 anak. Sa paglipas ng panahon, nanumbalik ang memorya ni Tatay Roger. Ang iniwan niyang mga anak, nais raw sana niyang balikan. Paano yun ano hong mga tumatakbo sa isipan nyo pag naisip nyo na ang tagal nyo na hindi nakikita yung mga anak? Siyempre ma'am, naalala ko palagi yung anak ko, umiiyak na lang ako sa bahay, ganyan na lang. Talaga ho? Oo, wala na akong magawa eh. Wala ho kayong balita sa kanila? Wala na ma'am, wala pa akong balita sa kanila. Wala mula ho noon? Ano hong akala nyo kaya na nangyari sa kanila?
Ano, kumusta ho kaya ang buhay nila? Yung nasa isip ko, buhay pa yung anak ko. Buhay pa yung mga anak nyo. Sa palagay nyo ho, maayos ang kalagayan nila? Siguro ma'am, kasi yung kapatid kasi yung hipag ko, nurse, nasa sa Amerika. Maring maayos nila siguro ang kalagayan nila. Paano nyo ho kaya mapapaliwanag sa kanila na kung bakit nagkalayo kayo ng mahabang panahon? Iyad nga na ma'am, siya ay sasabihin ko sa kanilang ganyan nangyari sa akin. Kasi hindi kasi nila alam eh. Ano hong gusto nyo mangyari pagka nagkita ho kayong muli? Gusto ko na, ko siya, gusto kong yakapin ko sila ba. Sa araw na ito, iwawasto ni Tatay Roger ang mga nagawa niyang pagkakamali. Mula Maynila, sinamahan namin siyang bumiyahe pa Marinduque. Pagdating sa Marinduque, minabuti muna naming dalhin si Tatay Roger kay Aling Minda, ang kanyang hipag na kumupkop sa kanyang mga anak. Nais kasi naming si Aling Minda mismo ang magbalita tungkol sa kalagayan ni Edsel. Saan si Amy? Kaalis lang. Saan papunta? Sino? Bakit ngayon ka lang dumating? Ayan naman na rin kapatid na rin. Tagal-tagal mo naman, hindi mo man na naman hinanong ng mga anak mo. Bumalik na ako dito para maayos na eh. Yung anak mo ay talagang ayaw mo man lang magpaano sa amin na. Nasa ulong daw kamahang Rusi. Nakita mong driver. Ay bakit ikaw 17 years naman? Nasaan ba yung dalawa? Nandun? Ang budik ay nasa Maynila. Nag-ano doon? Ay nasa PRC. Eh bakit ikaw? Diyos ko naman, ano na yan eh. Nakita mo yung anak mo na ito, ganun. Alam mo, galit na galit ako sa'yo nung una talaga. Ano, gustong-gusto kita nga. Makita lang kita ka. Ako pakasapugin kita. Bakit ikaw? Diyos ko. Papaliwanag ko sa'yo. Sana naman ay tumawag ka man lang sa akin nung ako nandun sa Lucena. Ang tagal ko sa Lucena Ilang taong naging kasama ko yung mga anak mo doon hanggang nakatapos si Budi, kasama ko pa rin siya. Bakit hindi? Natapos si Budi? Eh di, Seaman, associate lang yung 2 years ang kinuha niya. Nakasakay na sa barko ng 2 beses yung anak mo. Kaya siya ay parang hindi ko maipaliwanag sa'yo po. Gusto kang makita dahil ang pagkasabi niya sa akin, Tita, kung gusto niya kaming makita, alam niya ang pupuntahan niya, yun ang sabi niya. Kaya parang, ewan ko kung may hinanakit yung mga anak mo sa'yo. Si Edsel naman, anong... Nagkakaroon na ng ganun, anak mo. Si Dexter? Hindi, Si yung Edsel, panganay, si panganay. Edsel. Nagkakaganyan na. Ewan ko kung anong reaksyon niya pag nakita ka. Nung mga sandaling yon, nasa bahay raw ng isang kamag-anak si Edsel. Dito na agad nagpasama si Tatay Roger sa kinaroroonan ng kanyang anak. Kailan pa nawala? Anak ko sino? Ano ba? Asa ba si Edsel? Wala dito. Wala. Kumusta ka na? Yung asawa niya, kapatid ba niya? Salamat naman na alaala mo pa kami. Ay, talaga naman. Alalak na kasi yung mga anak ko. Nagpapasalamat nga kami at kami nagpangita. Matagal na namin siyang inahanap. Naantay na dumating dito para sa kanyang mag-aanak. Walang makapagsabi kung nasaan si Edsel. Kaya naman kahit nakakapaso ang init ng panahon, sinuyod nila ang bahay kubo ni Edsel. Magkikita na nga kaya ang mag-ama. Edsel, anak! Edsel! Anak! Buksan mo nga ang pinto, anak. Sandali, mag-usap tayo. Halika. Tandaan, ha? Akyat ako, anak. Diyan ka, hindi ka si Roger. Si Roger nga ako. Hindi ka si Roger. Budik! Tayo naman ngayon ang aakyat sa Mount Cristobal. Handa natin ang sarili natin. Maraming na aksidente.
Hindi mo to teritoryo, bakit basta-basta ka pumupunta sa teritoryo ng iba? May tao. Tuloy lang po. Hindi pa rin nakikita ni Tatay Roger si Edziel. Tila pinagtataguan na siya ng binata. Isang maaksyong pagkikita ang nakatakdang maganap sa pagitan ng mag-ama. Nasa Marinduque na si Tatay Roger, ngunit ang kanyang panganay na si Edziel nawawala. Mistulang hilong-talilong si Tatay Roger sa paghahagilap sa kanyang anak. Wala dito sa mga dagat sa mga province. Baka siguro sa bayan, manandun. Hanggang sa Nakita daw niya kanina doon sa buungan. Papunta daw ulong. Ba't wala naman sa ulong? nakauwi na raw ng bahay si Edziel. Gayunpaman, nais pa ring makasiguro ni Aling Minda. Chel? 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 Tulog? Chel? Dennis, tatay mo. Chel? Bukasan mo yung pinto. Dala na rin ang kasabikan sa kanyang anak. Nagpasya si Tatay Roger na akyatin si Edziel sa loob ng kanyang bahay. Edziel, anak! Edziel! Anak! Buksan mo nga ang pinto, anak. Sandali, mag-usap tayo. Halika, halika. Edziel, halika, anak. Bakit dito sa tatay? Halika. Buksan mo sandali. Mag-usap tayong dalawa. Halika, halika. Halika, anak. Akyat na lang ako. Tandaan, ha? Akyat ako, anak. Diyan ka, hindi ka si Roger. Roger ko, si Roger na ako. Hindi ikaw si Roger. Bek! Buksit mo to eh. Huwag mong balis na kumawain tatay. Edziel, Edziel. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Tatay Roger. Edziel, mag-usap na tayo, anak, sandali, anak. Edziel, mag-usap na tayo sandali. Ako na. Anak, mag-usap na tayo sandali, anak. Ano ko yan? Di man ano yan sa GMM yan, di man ano yan. Mag-usap na tayo sandali, anak. Sige na, anak. Niwala ka naman sa akin, huwag ka nang mag-ano. Mahal kang tatay mo ay. Sige na, Edziel. Sige na, Edziel. Kaya nga niya pumunta rito ay para magilan na raw sa iyo. Magilan na raw sa iyo. Buksan mo sandali yung pinto, Edziel. Hindi siya makapaniwala ka ganun sa sagot. Edziel. Malaki na rin, palis na rin eh. Kita na. Kuya, sige po, wala na kami. Maging ang mga pinsan ni Edziel, tinulungan na rin si Tatay Roger. Pero tila nagtengang kawali lang si Edziel. Anak, sandali lang. You know, si Tio. Kausapin lang kita sandali. Sabi nga ni Tio. Hindi yung tatay mo. Palis na. Diyan na lang kayong dalawa sa loob, hindi kami papasok. Parinin mo na, parinin mo na. Hindi na, hindi na. Umusta ka? Ako sabi nga nga araw niya. Sana si Ate Liz? Ako sabi nga nga araw niya. Ay! Ako, umalis ka yan. Bakit? Basta umalis ka at ako'y natutulog. Chel, saan naman? Sabihin mo kayo lang. Ano ba? Tapos na. Patong na lang ako dyan. Kaya na ako nagpunta rito. Hindi ikaw si tatay ko eh. Hindi ako nga, anak. Niwala ka naman sa akin. Ako nga eh. Kaya nga ako nagpunta rito para mag-ano tayo, mag-usap tayo ng maayos. Sige, sandali lang. Buksan lang pinto, anak. Sandali lang. Mag-usap tayo. Tayo ng galingan. Hindi mo lang Nakausap. Ano yun? Sige nga, anak. Sige, sandali Ano lang. problema mo? Finish na. Hindi man ka. Finish na, finish na. Paniwalaan mo naman kami. Ano pa naman na? Ilanit mo yung Huwag kang magulo. Abdi. Ito ko'y magsisigaw. May Tio. Sabi nga ni Tio. Ako sabi ko kay tatay. Tayo naman ngayon ang aakyat sa Mount
Cristobal. Handa natin ang sarili natin. Maraming na-aksidente. Hindi mo to teritoryo, bakit basta-basta ka pumupunta sa teritoryo ng iba? May tao. Ayun lang po. Nakausap. Ano yan? Ano problema mo? Kahit anong pakiusap ni Tatay Roger kay Edsel, sa puntong ito, waring hindi na kayang awatin ng kanyang mga kamag-anak si Edsel. Hindi ko yan ang tatay. Hindi, yan ay Ako nga, Edsel, hindi nga. Finish na. Hindi man to. Finish na. Paniwalaan mo naman kami. Ano pa naman na? Yan bakit mo yung Huwag ka umano. Nakukunyasok na. Huwag ka magulo. Ito ay magsisiyaw. Kasama ko yung tatay. Si Tatay Roger, tuluyang pinanghinaan ng loob. Sa kabila nito, Titingnan ko nga mamaya kung anong maganda ang kuan, kung makausap ko siya ng maayos, baka madala sa kuan ba? Makuan sa magandang kuan. Kasi mahirap naman hindi natin makausap ng maayos eh. Sa tingin ko lang talagang galit eh. Galit talaga siya. Dahil sa salita niya mga ganyan, kahit sabihin mo, tapos na yun, gumagano siya. Talagang meron ng ano yun. May nakatanim na ano sa isip niya, galit. Balang araw sa pagbalik ko rito, sana magkasundo ko na yung anak ko. hanggang magtakip silim, bigo si Tatay Roger na makausap si Edsel. Mapapatawad pa kaya siya ng kanyang mga anak na sina Edsel at pati na si Dexter. Kinabukasan, binalikan namin ang bahay kubo ni Edsel, pero naglaho na ito na parang bula. Gayunpaman, bumulaga sa aming harapan ang bunsong anak ni Tatay Roger na si Dexter. Sa paghaharap ng mag-ama, tumanggi si Dexter na kausapin si Tatay Roger. Ngunit dala na rin ang pakiusap, lumambot ang matigas na puso ng binata. Sa ngayon naman ako, masaya ako siyempre. Nakita ko yung tatay ko. Tsaka nag-usap naman kami na okay naman, wala naman ang problema, wala ang samahan loob. May mga pagkakataong hindi agad ibinibigay ng Diyos ang hinihiling ng ating mga puso't kalooban. Kailangan itong pagsumikapan para makamtan. Hindi pa man ngayon ang araw na itinakda ng may kapal. Umaasa si Tatay Roger na bukas makalawa, handa na siyang harapin at patawarin ng kanyang mga anak. Samantala, patuloy si Dexter sa pag-iipon para maipagamot ang kanyang kuya sa isang espesyalista. Naging bukas ang komunikasyon nila ni Tatay Roger. Hindi na muling hinarap ni Edsel si Tatay Roger hanggang sa nakauwi na ito ng Maynila. Gayunman, ipapanalangin daw niya si Edsel na sana gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Jaren Corvera, 5 months old. Si Cleta Acebron, 67 years old, 5'1" ang taas, bungi at medyo mataba, huling nakita sa Banawe Avenue, Quezon City. Si Grace, 9 years old. Si Benedict Thomas, 15 years old. Si Jillian Ortega, 16 years old. Si Maymay, tinatayang 1-year-old, natagpuan taong 2009. Si Angelica Bautista, 3 months old, natagpuan sa Santa Mesa Heights, Quezon City. Si Glenda Chua, 22 years old, 5'2" ang taas, kayumanggi, singkit at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita June 21, 2009 sa Novaliches, Quezon City. Si Jingle Repolyo Andres, 6 years old. Si Diego Ocasio, 6 years old, huling nakita sa Sapang Palay, Bulacan. Si Rancel Sunet, tinatayang 5 years old, natagpuan sa Baclaran, Parañaque. Si Alonza Adrias, 51 years old, huling nakita sa Negros Occidental. Si Rhea Batalier, medyo mataba at may balat sa lieg.
Si Christina Go, 18 years old, 5'3" ang taas, medyo maputi at mahaba ang buhok. Si Sachiko Kenze, 16 years old, epileptic at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita April 5, 2009. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 470 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tiyak kung patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y maging makabuluhan po ang inyong Semana Santa. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.